Maraming tao ang nakakulong sa kanilang nakaraan, nakakulong sa mga pagkakamali nila, nakakulong sa mga sinabi ng ibang tao sa kanila na hindi ka sapat, na hindi ka magtatagumpay, na magiging ganun ka habang buhay. Ngayon, gusto kong kausapin ka tungkol sa kung sino ka talaga, hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa Diyos. Pakinggan natin ang 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya nga kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. 3 bagay ang gusto kong tandaan mo dito. Una, bagong nilalang, hindi lang bagong simula. Pangalawa, ang mga lumang bagay ay lumipas na, hindi unti-unti pang lilipas kundi lumipas na. At pangatlo, lahat ng mga bagay ay naging bago, hindi lang ilan lang kundi lahat. Alam mo kung ano ang pinakamahirap na tanggapin sa salitang ito? Hindi yung bagong nilalang na part, yung lumipas na part. Kasi sa isipan ng marami, hindi pa talaga lumilipas ang nakaraan. Nandoon pa rin, lagi itong bumabalik. Yung kahihiyan, yung pagkakamali, yung bagay na hindi mo mapigilan ang isipan mo na balikan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, lumipas na, past tense, tapos na. Dahil kay Kristo, wala na itong hawak sa iyong kinabukasan. Si Pablo, bago siya naging apostol, ay pinilit niyang patayin ang mga Kristiyano. Kilala niya kung sino siya dati at alam niya kung paano tumingin sa kanya ang mga tao sa kanyang nakaraan. Pero hindi niya hinayaang iyon ang maging kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman nasulat niya ito, hindi bilang teorya kundi bilang katotohanan na naranasan niya mismo. Ang lumang siya ay lumipas na at ang bagong siya, yun ang totoo. Baka may nagsabi sa iyo nito na hanggang dyan ka na lamang sa kung ano ka at di ka na makakaalis pa sa iyong masakit at mapait na nakaraan. Baka ikaw mismo ang nagsabi niyan sa iyong sarili. Pero kung kay Kristo ka, iyon na ang nakaraan. Ang bagong nilalang, iyon ang totoo sa iyo ngayon. Sa susunod na muling bumalik sa isipan mo ang nakaraan, yung pagkakamali, yung kahihiyan, subukan mong sabihin sa iyong sarili, iyon ang dati kong pagkakakilanlan. Ngayon, kay Kristo ako, bagong nilalang. Hindi ito pag-iisip na walang nangyari. Ito ay pagpili na maniwala sa sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Higit pa sa sinabi ng mundo o ng iyong sariling isipan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming beses naming pinapabalik ang mga bagay na sinabi mong lumipas na. Tulungan mo kaming maniwala sa iyong salita na kung kami ay kay Kristo, kami ay bagong nilalang. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa aming tunay na pagkakakilanlan sa iyo, hindi ayon sa aming nakaraan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, kung kay Kristo ka, ikaw ay bagong nilalang. Ang nakaraan mo ay lumipas na. Iyon ang sinabi ng Diyos at mas mapagkakatiwalaan iyon kaysa sa anumang sinabi ng mundo sa iyo. I-share mo ito sa isang taong nakakulong sa kanyang nakaraan ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.